May mga aral sa mundo na hindi itinuturo sa paaralan. Mga patakaran ng kapangyarihan, galaw ng mga leader, at lihim ng mga matagumpay na tao. Lahat ng yan ay itinatago sa likod ng ngiti at diplomasya. Pero ngayon, ibubunyag natin. 15 tips na kapag naintindihan mo, babago sa takbo ng iyong buhay. Pero mag-ingat ka, hindi ito para sa mahina ang loob. Kapag nai-apply mo ito, baka hindi ka na basta matalino lang, magiging delikadong matalino ka. Tip number 1, mas mabuti pang katakutan ka kaysa mahalin. Kapag narinig mo ito sa unang pagkakataon, parang mali, parang masama. Pero huwag kang agad magpadala sa emosyon, sapagkat ang lalim ng aral na ito ay hindi para sa balat sibuyas. Ito ay para sa mga taong pagod ng apihin, inaabuso at tinatapakan kahit wala namang ginagawang masama. Ang punto ay hindi mo kailangang maging malupit. Hindi mo kailangang manakot, mambuli o manakit para lang maramdaman ang respeto ng iba. Ang tunay na diwa nito ay simple. Kung may pipiliin kang imahe sa paningin ng iba, piliin mo ang taong hindi basta-basta ginagalaw. Kasi ang pagmamahal ng iba, pabago-bago. Ngayon mahal ka nila, bukas hindi na. Depende sa mood, depende sa pakinabang nila sa'yo, depende sa chismis. Pero ang takot na may kasamang respeto, mas tumatagal, mas may bigat, mas pinag-iisipan bago kasaktan. Kapag ang mga tao ay natutong matakot mawalan ng tiwala mo, natutong irespeto ang oras mo, at natutong mag-ingat sa pananalita nila sa harap mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kontrol sa buhay mo. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, ito'y tungkol sa pagprotekta sa sarili. Kapag puro kabaitan ang ipinapakita mo, ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay mabilis kang kalimutan. Pero kapag alam nilang kaya mong lumaban, kaya mong magsara ng pinto, kaya mong hindi umasa, mas lumalalim ang respeto nila. Sa mundong mapagkunwari at madalas ay hindi patas, ang sobrang bait ay kinakalawang. Pero ang may tapang, yan ang hindi kinakalimutan. Kaya sa huli, mas mainam na irespeto ka dahil may paninindigan ka, kaysa mahalin ka pero wala ka namang boses. Tip number 2, huwag kang umasa sa karamihan. Marami sa atin lumaking tinuruan na kapag may maraming sumusuporta sa'yo, kapag marami ang sumasang-ayon, ibig sabihin, tama ka na. Ibig sabihin, ligtas ka na. Pero ang totoo, ang karamihan ay pabago-bago ang isip. Madaling madala ng damdamin, madaling makalimot. At sa sandaling hindi mo na sila mapaligaya, mabilis ka rin nilang talikuran. Ang karamihan ay hindi matatag. Minsan ay nasa likod mo. Pero sa oras na may mas malakas, mas maingay, o mas uso, bigla na lang silang lilipat. Kung iikot ang mundo mo sa dami ng likes, sa dami ng tagasunod, dami ng sumasang-ayon, palagi kang kakainin ng takot. Palagi kang magiging alipin ng opinyon nila. Kapag masyado mong hinayaang ang direksyon mo ay dikta ng nakararami, mawawala ang sarili mong paninindigan. Ang desisyon mo, hindi na galing sa loob, kundi galing sa ingay ng paligid. At tandaan, ang ingay ng karamihan ay hindi laging katumbas ng katotohanan. Mas mainam na may iilang taong tunay na naniniwala sa'yo kaysa libu-libong nakikiuso lang. Dahil sa huli, kapag dumaan ka sa mahirap na panahon, hindi karamihan ang tutulong sa'yo. Hindi sila ang tutuloy kasama mo. Ikaw pa rin ang mananagot sa sarili mong buhay. Kaya habang maaga pa, itanim mo sa isip mo. Gamitin mo ang boses ng karamihan bilang gabay, pero wag bilang direksyon. Makinig ka, pero wag kang palamon. Makiramdam ka, pero wag kang mawala. Dahil kapag natuto kang lumakad mag-isa, hindi mo na kailangang hintayin ang lakas ng palakpakan para kumilos. Tip number 3, huwag ka basta-bastang magtiwala sa mga kaibigan mo. Mahalaga ang pagkakaibigan. Hindi ito pinapalitan ng pera, posisyon o tagumpay. Pero sa mundong ito, kung saan ang tao ay may kanya-kanyang interes, dapat mong tandaan, kahit ang kaibigan ay may limitasyon. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi lahat ng kasabay mong tumawa ay sasalo sa'yo kapag bumagsak ka. At hindi dahil matagal mo nang kilala ang isang tao,
ay ibig sabihin kaya ka na niyang panindigan sa lahat ng pagkakataon. Ang pagkakaibigan ay isang ugnayan, pero kahit gaano ito kalalim, kailangan pa ring samahan ng katalinuhan. Ang tunay na matalino, marunong magtiwala, pero hindi ibinubuhos ang buong puso sa iisang lalagyan. May mga bagay na dapat sa'yo lang alam. May mga desisyon na dapat ikaw lang ang may hawak. Kapag isinuko mo ang lahat ng impormasyon, emosyon at desisyon sa kaibigan mo, nawawala ang balanse. Nawawala ang kontrol. Gamitin mo ang pagkakaibigan hindi sa masamang paraan, kundi sa matalinong paraan. Magtulungan kayo, magdamayan kayo, pero wag mong gawing dahilan ang samahan ninyo para talikuran ang iyong sariling prinsipyo o para hindi mo makita ang katotohanan kung kailan ka na inaabuso. Minsan, ang kaibigan mo ngayon ay magiging kakompetensya mo bukas. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may sariling landas ang bawat isa. Kapag dumating ang oras na magkaiba na kayo ng direksyon, mapipilitan kang piliin ang sarili mo. At doon mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang may tinira kang space para sa sarili mong kapakanan. Ang pagkakaibigan ay kayamanang dapat alagaan. Pero gaya ng lahat ng yaman, dapat mo ring bantayan. Hindi dahil ayaw mong masira, kundi dahil gusto mong tumagal. At tumatagal lang ang samahan kung may respeto, may hangganan, at may katalinuhan. Tip number 4. Panatilihing lihim ang layunin. Ang tunay na matatalino ay hindi maingay. Hindi sila ang tipo ng taong laging nagsasabi kung anong balak nila, anong plano nila, o anong susunod nilang hakbang. Tahimik lang sila sa umpisa, pero bigla na lang nandoon na sila sa dulo. Tapos na, umangat na, naiwan na ang mga nakapaligid sa kanila na nagtataka kung paano nila nagawa. Kapag sinabi mo kaagad ang layunin mo sa lahat ng tao, binubuksan mo ang sarili mo sa panghuhusga, sa pagdududa at sa paghadlang. Hindi lahat ng nakikinig sa'yo ay natutuwa para sa'yo. May ilan na aabangan ang bawat kilos mo, hindi para suportahan ka, kundi para hanapan ng butas. May ilan na kunwari interesado, pero ang totoo, gusto lang malaman ang plano mo para maagapan ka, para maunahan ka o siraan ka. Ang katahimikan ay sandata. Kapag walang nakakaalam ng direksyon mo, walang makakapigil sa'yo. Kapag wala silang alam, wala rin silang maipapasa, wala rin silang mapaplanong sagabal o masasabi laban sa'yo. Hindi mo kailangang itago dahil may masama kang balak, kundi dahil hindi mo kailangan ng ingay para umabante. At isa pa, may kakaibang lakas sa pagkilos ng tahimik. Kapag hindi mo inuuna ang pagyayabang, mas nakakapokus ka sa aktwal na paggawa. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa salita dahil ipapakita ito ng resulta. Mas malinis, mas mabilis, mas epektibo. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaalam. Hindi lahat ng plano ay kailangang ipagsigawan. Mas mainam nang ikaw lang ang nakakaalam kung saan ka papunta. Para kung may pumigil man, huli na sila. Nakarating ka na. Tip number 5. Huwag magmukhang perpekto. Ang sobrang kintab, sobrang nakakasilaw. Kapag ang isang tao ay tila walang mali, walang kahinaan, walang pagkukulang, hindi ito palaging hinahangaan. Sa halip, kadalasan, ito'y pinagdududahan o mas malala, naiinggitan. May kakaibang epekto ang pagiging perpekto sa paningin ng iba. Hindi ito nakakaaliw, hindi ito nakakalapit ng loob. Bagkus, ito ay nakalilikha ng distansya. Ang tao, likas na nakakaramdam ng kababaang loob kapag may nakikitang kamalian sa kapwa. Yung tipong, tulad ko rin pala siya, nagkakamali, natututo, hindi palaging tama. Kapag wala ni katiting na kahinaan, para kang robot, walang damdamin, walang koneksyon. Hindi rin ito ligtas dahil sa mata ng maraming tao, ang perpekto ay banta. Lalo na sa mga hindi komportable sa sariling kakulangan. Kapag masyado mong ipinakita na ikaw ay walang sablay, nagiging palaisipan ka, nagiging target ka. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ganun gumagana ang isipan ng marami. Masyadong perpekto? May tinatago siguro o baka dapat pabagsakin. Kaya ang totoong matalino, hindi kailanman magpapakitang palaging tama, palaging malakas, palaging alam ang lahat. Marunong siyang kumurap sa liwanag.
Marunong siyang huminga sa gitna ng kahinaan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas malalim ang kanyang pag-unawa sa galaw ng tao. Alam niyang ang pakita ng kaunting kahinaan ay hindi kabawasan sa kanyang lakas, kundi patunay ng kanyang lihim, kundi patunay ng kanyang lalim. Minsan, ang hindi pagiging perpekto ang siyang dahilan kung bakit ka pinagtitiwalaan, kung bakit ka niyayakap o sinusundan. Kasi totoo ka, at ang totoo mas mahirap gawin kaysa magpakitang perpekto. Tip number 6. Maging matalino gaya ng lobo, pero malakas gaya ng leon. Sa mundong puno ng patibong, hindi sapat na ikaw ay matapang lang, at hindi rin sapat na ikaw ay puro talino lang. Kailangan ng kombinasyon ng dalawa. Isang isip na marunong umiwas at isang presensyang hindi pwedeng basta-bastang baliwalain. Ang lobo ay kilala sa katalinuhan. Tahimik itong nagmamasid. Hindi ito lumalaban ng harap-harapan kapag alam niyang talo siya. Marunong siyang umatras, marunong siyang umiwas at dumiskarte sa likod. Hindi siya basta-basta sumusugot. Nag-iisip muna siya. Ginagamit niya ang kanyang utak bago ang kanyang katawan. Ang leon naman ay simbolo ng lakas. Kapag umatungal ito, tumatahimik ang paligid. Hindi ito nag-aalangan. Hindi ito nagpapakumbaba sa panganib. Kapag kumilos siya, may kumpiyansa. Alam niya ang kanyang lugar sa gubat. Siya ang hari at ipinapakita niya yon sa kilos pa lang. Ngayon isipin mo, kung ikaw ay may utak ng lobo, alam mong kailan tatahimik, kailan gagalaw at saan ka ligtas. Pero may tapang at lakas ng loob ng leon. Hindi ka uurong kapag kailangang lumaban. Hindi ka natitinag kapag tinatawag ka ng tungkulin. Hindi ka madaling dayain. Hindi ka madaling apihin. At higit sa lahat, hindi ka basta-basta matatalo. Ang taong matalino gaya ng lobo, pero malakas gaya ng leon, ay isang nilalang na kayang umangat sa kahit anong laban. Tahimik kapag kailangan, mabagsik kapag kailangan, at madiskarte palagi. Ito ang dapat mong pagsikapang maging, hindi lang matalino, hindi lang malakas, kundi isang mapanganib na kombinasyon ng dalawa. Tip number 7. Pabor ang pagkakataon sa matapang. Sa buhay, may mga sandaling bigla na lang kumakatok ang isang posibilidad. Minsan inaasahan mo, pero kadalasan hindi. Maaaring ito ay isang imbitasyon, isang alok, isang saglit ng panganib, isang saglit ng panaginip na nagkatawang tao. Pero karamihan sa atin, hindi handa. Hindi dahil kulang tayo sa kakayahan, kundi dahil natatakot tayong sumubok. Ang totoo niyan, walang dumadating na perfect timing. Lagit-lagi may dahilan para hindi ituloy. Masyado pag maaga, masyado pag magulo ang sitwasyon, baka magkamali, baka mapahiya, baka mabigo. Pero habang hinihintay mo ang perpektong kondisyon, ang mundo ay tuloy sa pag-ikot. Ang mga handang tumaya, sila ang nauuna, sila ang sinusundan, sila ang pinapaboran ng pagkakataon. Kaya't sa bawat sandaling kinikilala mo ang takot sa loob mo, tandaan mong may isang bagay na mas makapangyarihan kaysa takot. Ang tapang na kumilos kahit hindi sigurado ang resulta. Yan ang pinagkaiba ng mga taong nananatiling nangangarap at ng mga taong gumigising isang araw at nagsasabing, ngayon ang araw na yon. Kapag may tapang kang harapin ang hindi mo pa alam, nabubuksan ng mga pintuang akala mong sarado. Kapag nagpakita ka ng lakas ng loob, napapansin ka. Napapansin ka ng tao, ng tadhana, ng mismong pagkakataon. Para bang sinasabi mo sa mundo, handa na ako. Kahit hindi ako perpekto, kikilos ako. At madalas, ang mismong kilos na yon ang nagdadala sa'yo sa lugar na hindi mo inakalang maaabot mo. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Hindi mo kailangang kumpleto ang gamit. Pero kailangan mong maglakas loob. Dahil sa huli, hindi ang pinakamatalino o pinakamayaman ang nauuna, kundi ang mga handang sumubok. Sa mundong ito, hindi laging patas ang laban, pero palaging pabor ang pagkakataon sa mga may tapang. Tip number 8. Huwag hayaang kapuotan ka. Kapag nasa isang posisyon ka ng kapangyarihan, natural na magkakaroon ng mga taong hindi sang-ayon sa'yo. May mga maiinis, may mga mag-aalinlangan, at may kukontra. Parte na yan ng buhay, pero iba ang hindi pagkakaintindihan sa galit. Iba ang may nagtatanong,
kaysa sa may gustong pabagsakin ka. Ang pinakadelikado ay kapag napuno mo ng galit ang puso ng mga tao sa paligid mo. Kasi kapag may galit na, hindi na lohika ang umiiral, emosyon na. At ang taong galit, kayang magsunog ng tulay kahit siya pa ang madamay. Kaya habang pinapairal mo ang tapang, disiplina at paninindigan, kailangan mo pa ring maging maingat sa paraan ng iyong pagsasalita, kilos at desisyon. Hindi mo kailangang maging paborito ng lahat, pero kailangang hindi ka nila tinitingnan na parang halimaw. May mga leader na bumagsak hindi dahil mahina sila, kundi dahil kinasuklaman sila. Pwedeng matapang ka, pwedeng diretso ka, pero dapat alam mong kontrolado pa rin ang init ng sitwasyon. Kasi kahit gaano ka kagaling, kapag ang damdamin ng tao sa paligid mo ay puno ng hinanakit, hahanapan ka nila ng butas. At sa oras na madulas ka, hindi ka nila tutulungan. Baka sila pa ang unang tumulak sa'yo. Kaya ang tunay na matalino, matapang pero mahinahon, diretso pero marunong gumalang, nananatiling matatag pero hindi nagiging mapanakit. Hindi niya kinakalaban ang damdamin ng tao, binabalanse niya ito. Ang respeto, kaya mong ipilit, pero ang galit, kapag yan ang itinanim mo, ikaw din ang aanihin. Tip number 9, gawing kailangan ka ng iba. Sa mundo, may dalawang uri ng tao, yung madaling palitan at yung hindi kayang mawala. Ang totoo, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kasipag, kung hindi ka mahalaga sa sistema, madali kang kalimutan. Pero kapag ikaw ang gumaganap ng papel na hindi kayang punan ng iba, mananatili ka. Hindi dahil naaawa sila sa'yo, kundi dahil kailangan ka nila. Ang sikreto, alamin mo kung anong pwesto ang hindi kayang punan ng kahit sino. At doon ka tumayo. Hindi sapat na marunong ka. Kailangan ikaw ang may hawak ng susi. Kapag ikaw lang ang may alam kung paano gumalaw ang isang sistema, ikaw lang ang may paraan para ito'y gumana, mahirap kang tanggalin. Kaya ang tunay na katalinuhan ay hindi lang kung anong alam mo, kundi kung paanong ginagawa mong indispensable ang sarili mo. Yung tipong kapag nawala ka, hihinto ang takbo. Kapag tahimik ka, mapapansin ng lahat. Kapag hindi ka gumalaw, maghahanap sila. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Hindi rin ito tungkol sa pagiging sakim. Ito ay tungkol sa posisyon, sa halaga, sa paglikha ng puwang kung saan ikaw lang ang kasya. Kasi sa oras na alam mong kailangan ka nila, nagbabago ang laro. Hindi ka na sumusunod, ikaw na ang sinusundan. Tip number 10, kumilos ka agad kapag may pagkakataon. Sa buhay, may mga sandaling dumarating nang hindi inaasahan. Biglaan, walang paalam, isang pinto ang bumubukas, isang imbitasyon ang dumarating, isang tanong ang lumalapag sa harapan mo. At sa mga ganitong pagkakataon, may dalawang klase ng tao. Yung agad na kumikilos at yung nagdadalawang isip hanggang sa tuluyang mawala ang pagkakataon. Kapag masyado kang nag-iisip, napaparalisa ka. Sa kakaanalisa, nauubos ang lakas. Sa kaiwas sa pagkakamali, hindi mo namamalayan, dumadaan na ang pagkakataon habang nananatili kang nakatayo. Hindi mo na siya mababalikan, hindi mo na siya mahahabol. Ang mga sandaling dapat sana'y simula ng bago, naging alaala na lang. Ang totoo, bihira ang perpektong oras. Madalas, hindi ka handa, pero hindi mo kailangan ng perpektong kondisyon para kumilos. Ang kailangan mo ay desisyon, tibay ng loob, pananampalatayang kahit hindi mo pa alam lahat, kaya mong matutunan habang ginagawa mo. Doon ka lalago, doon ka matututo, doon mo makikita kung gaano ka kalakas kapag napilitan kang magbago dahil wala ka ng ibang choice kundi sumabay. Ang taong matalino ay marunong magplano, pero ang taong matapang, siya ang nauuna, siya ang sinusundan, siya ang kinikilala. Dahil sa mundong mabilis umikot, ang matagal magdesisyon ay naiiwan. At ang taong mabilis kumilos, kahit simpleng galaw, ay laging may lamang. Kaya sa susunod na may dumating na pagkakataon, huwag mo munang tanungin kung handa ka na. Tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ba akong manatili kung saan ako ngayon? Kung hindi, kumilos ka na. Ngayon na.
Tip number 11. Piliin ang tamang kalaban. Hindi lahat ng laban ay pare-pareho ang halaga. May mga kaaway na kapag pinatulan mo, ikaw lang ang bumaba. May mga tao o sitwasyon na kapag hinarap mo, walang patutunguhan kundi gulo. Kaya ang matalinong tao, hindi basta-basta pumapatol. Pinipili niya ang tamang laban dahil alam niyang hindi sa dami ng kinakalaban nasusukat ang tapang, kundi sa bigat ng dahilan. Ang tao na laging galit, laging may kinakalaban ay hindi matapang, kundi magulo. At sa kaguluhan, nauubos ang enerhiya, nawawala ang direksyon, at minsan tuluyan nang nasisira ang pagkatao. Pero ang taong kalmado, tahimik, pero marunong pumili kung kailan dapat magsalita, kung kailan dapat manindigan, at kung sino ang karapat dapat labanan, siya ang tunay na may disiplina. Siya ang may kapangyarihang kontrolado. Kapag alam mong pipili ka ng laban, hindi mo lang iniisip ang kanino, kundi bakit? Anong prinsipyo ang nakataya? Ano ang pwedeng mawala? Ano ang pwedeng mabuo? Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa pagiging bida. Ang pagpili ng tamang kalaban ay tungkol sa direksyon. Dahil minsan, isang maling kaaway lang ang sumira sa matagal mong binuo. Isang maling salitang pinatulan lang ang pumatay sa katahimikan mo. Kaya ang tunay na katalinuhan ay hindi laging palaban, kundi mapanuri. Tahimik sa mababaw, pero nag-aalab para sa tama. At kapag dumating ang tamang panahon, kapag ang laban ay makabuluhan, kapag ang dahilan ay malinaw, doon ka tumayo. Doon ka manindigan. Doon mo gamitin ang buong tapang at talino mo. Dahil alam mong may saysay ang lahat ng ginagawa mo. Tip number 12. Gamitin ang moralidad bilang gabay at proteksyon. Sa mundong puno ng inggitan, paninira at panlilinlang, ang moralidad ay hindi lang simpleng kabutihang asal. Ito ay sandata. Ito ang nagbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon kapag malabo na ang paligid. Ito ang nagsisilbing kompas kapag ang lahat ay nalilito na sa tama at mali. Pero may isa pang mas malalim na gamit ang moralidad. Ito ang iyong panangga. Kapag ikaw ay may prinsipyo, mahirap kang siraan. Kapag malinaw ang paninindigan mo, may paninindigan ka ring pananggalang laban sa tukso, laban sa panunukso, at laban sa mga taong gustong hilahin ka pababa. Hindi mo kailangang ipagsigawan na ikaw ay mabuting tao. Hindi mo kailangang magpaka-perpekto. Pero kung ang mga desisyon mo ay laging may batayan ng konsensya, ng paggalang at ng dignidad, kusa kang igagalang ng iba. Hindi dahil takot sila sa'yo, kundi dahil alam nilang hindi ka basta-basta. Sa panahon ng kaguluhan, ang taong may moralidad ay hindi basta natatangay. Siya ang nananatiling matatag, tahimik, pero mabigat ang presensya. Hindi siya ang pinakamalakas, pero siya ang pinakapinagkakatiwalaan. Ang moralidad ay hindi kahinaan. Ito ay paninindigan. At sa mundong puno ng gulo, ang taong may paninindigan ay isang bihirang uri ng lakas. Tip number 13. Ang mahalaga ay ang resulta, hindi ang proseso. Sa mundong ginagalawan natin, may isang katotohanang ayaw aminin ng karamihan. Mas pinapahalagahan ng tao ang resulta kaysa sa kwento sa likod nito. Pwede mong pagdaanan ang lahat ng hirap, puyat, sakit at sakripisyo. Pero sa dulo, ang tanong pa rin ng mundo, anong naabot mo? Hindi interesado ang tao kung ilang beses kang nadapa. Hindi sila titigil para pakinggan ka kung ilang ulit kang halos sumuko. Hindi sila hihinto para bigyang pugay ang pagod mo kung wala kang naipakitang bunga. Sa madaling salita, ang mundo ay nakabase sa resulta. Hindi ito tungkol sa pagiging unfair, kundi sa realidad ng buhay. Ang tingin ng tao ay nakafocus sa kung ano ang nakita nilang tagumpay, hindi kung gaano ito kahirap makamit. Kapag may napatunayan ka, saka ka lang papakinggan, saka ka lang siseryosuhin, saka lang nilang sasabihin ang galing mo. At bago ka umabot sa puntong yon, malamang ikaw ay matahimik lang nilang lalampasan. Kaya kung ikaw ay may pangarap, huwag mong asahan na ang mundo ay magbibigay ng gantimpala dahil lang ikaw ay nagsisikap. Ang pagsisikap ay simula, pero ang pagtatapos ng laban ay nasa resulta pa rin.
Kung nagpagod ka man pero walang napatunayan, hindi yun kabawasan sa halaga mo bilang tao. Pero sa mata ng lipunan, ang tanong nila, may nangyari ba? Ang prinsipyo ng resulta ay hindi pag-abandona sa kabutihan. Ito ay paalala na sa dulo, ang pagsukat ng halaga sa anumang ginagawa ay kung ano ang kinalabasan nito. Lahat ng ideya ay maganda sa papel. Lahat ng plano ay promising. Pero ang tanong ay laging, naipatupad mo ba? Naitayo mo ba? Natapos mo ba? Kahit gaano karaming dahilan ang kaya mong ibigay kung bakit hindi mo natapos ang isang bagay, kahit gaano ito ka-valid, ang isip ng mundo ay simpleng nagtatanong lang, pero nagawa mo ba? At sa totoo lang, kung gusto mong umasenso, kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito, gaano man ito kabrutal. Kaya ang tunay na matalino, hindi siya na-stuck sa proseso. Alam niyang mahalaga ang plano, mahalaga ang sipag, pero mas mahalaga ang matapos. Hindi siya nagpapalipas ng panahon sa kakaisip, sa kakaplano, o sa kakakwento kung anong gagawin niya. Gumagawa lang siya, tinatapos niya, tinututukan niya hanggang may resulta. Dahil alam niya, ito ang batayan ng mundo, at ito ang tunay na sukatan ng pag-unlad. Tip number 14, magbago o mamatay sa luma. Sa mundong ating ginagalawan, tanging ang pagbabago ang tanging permanente. Hindi na ito usapin ng kung gusto mo, kundi kailangan mo. Kung patuloy kang titigil sa pag-unlad, nakatayo sa isang lugar o mas lalo pang babalik sa nakaraan, unti-unti kang mawawala sa mata ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking bagay. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa mga bagong ideya, bagong paraan ng pag-iisip, at bagong paraan ng pakikitungo sa tao. Sa bawat araw, may mga tao, sistema, at kalakaran na sumusubok i-redefine kung paano natin ginagawa ang mga bagay. At kung hindi ka sasabay, mapag-iiwanan ka. Ang pagbabago ay parang hangin na humahaplos sa paligid mo. Kapag pinipilit mong lumaban dito, magiging mahirap ang iyong paghinga at paglalakad. Pero kapag niyakap mo ito ang magbibigay lakas sa'yo para umangat, para makaramdam ng buhay at makipagsabayan sa agos ng panahon. Hindi rin ito simpleng pagpasa sa uso, kundi tunay na pag-unawa na ang mga bagay ay hindi na kailangang manatili sa dati. Ang mga lumang sistema, lumang pag-iisip, at lumang kilos na dati ay epektibo, maaaring maging hadlang na lang sa'yo ngayon. Kaya kung nais mong manatiling buhay at umusbong, hindi sapat na manahimik at maghintay. Kailangan mong kumilos, kailangan mong baguhin ang sarili mo, kahit na mahirap, kahit na nakakatakot, kahit na nangangailangan ng lakas ng loob. Ang pagbabago ay isang hamon, isang laban, pero ito rin ang susi para manatili kang relevant at magtagumpay. Tip number 15. Ang tao ay naniniwala sa nakikita, hindi sa totoo. Sa ating araw-araw na buhay, natural lang sa tao na mas tumingin sa panlabas na anyo kaysa sa nakatago sa loob. Kapag may nakikita tayo, mabilis tayong magbuo ng opinyon, hindi dahil yun na ang buong katotohanan, kundi dahil yun ang madaling makita at madama. Isipin mo, sa unang tingin, kung paano tayo tumanggap ng ibang tao o bagay ay nakabase sa itsura, kilos o imahe. Ang puso at isip ng tao ay gumagawa agad ng hatol batay sa mga nakikita, at kadalasan, hindi na nito binibigyan ng sapat na oras o pansin ang malalim na katotohanan sa likod nito. Kaya kahit gaano pa kaganda ang intensyon o katotohanan sa likod ng isang tao o pangyayari, kung hindi ito maipakita ng maayos sa panlabas na anyo, madalas itong hindi pinapansin o hindi pinaniniwalaan. Minsan, kahit alam natin na may mas malalim na dahilan o totoong kwento, mas pinipili nating maniwala sa maliwanag na larawan na nakikita natin kaysa sa mga salitang mahirap patunayan. Nakasanayan nating magtiwala sa mata at pandama dahil mas mabilis, mas madali, at mas ligtas para sa utak natin. Dahil dito, ang pagkakaroon ng magandang presentasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda ng sarili, kundi isang napakalakas na paraan upang maiparating ang tunay na halaga ng isang tao o ideya. Hindi mo kailangang magpanggap o magkunwari, pero mahalagang maunawaan na ang pag-aayos ng imahe, kilos,
at paraan ng pagpapahayag ng sarili ay susi upang maipakita ang totoong kakayahan at katotohanan. Dahil kapag hindi ito nakita, ang mga tao ay magkakaroon ng maling impresyon o huli na ang pag-unawa sa iyong tunay na pagkatao. Sa madaling salita, ang panlabas na anyo ang unang pintuan na bubuksan ng iba para makita ka. At dito nagsisimula ang pagtitiwala o pagdududa nila sa iyo. Kaya mahalaga na hindi mo ito binabaliwala. Dahil dito nakasalalay ang paraan kung paano ka tatanggapin at kung paano mo maipapahayag ang iyong tunay na sarili. Ngayon, alam mo na ang 15 lihim, mga aral na ginagamit ng mga pangyarihan pero bihirang maunawaan ng karaniwang tao. Anong gagawin mo sa kaalamang ito? Gagamitin mo ba ito para mang-api o para umangat ng may dangal? Isa lang ang malinaw. Kapag naiintindihan mo ang ganitong uri ng katalinuhan, hindi ka na basta matalino. Delikado ka na sa mata ng mundo.